Pinarangalan na ang mga nanguna sa Siklab Diwa class ng PMA kung saan kabilang ang mahigit 200 kadete na magsisipagtapos ngayong araw mula sa Baguio City. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, June, ginawa ng parangal ang mga kadete na nagpakita ng husay at galing sa iba't ibang larangan dito sa PMA. Pinaunahan nga ni Defense Secretary Walter Gasmin ang pagbibigay ng mahigit 20 parangal sa mga kadete kabilang sa maraming nahakot na parangal ang class valedictorian na si Cadet First Class George Leona at ang salutatorian na si Liza Dango. Sa talumpati ay binati ni Gasmin ang 23 ang 220 member ng Siklab Diwa class ng PMA. Ang pagpasok daw nila sa sandatana ay sa gitna ng modernization program at maraming hamon sa panig ng AFP. Matapos ang awarding ay sinagawa dyan yung traditional na dunking o yung paghihitsa sa mga kadeteng gagraduate sa Sundial Fountain ng PMA. Labis ang kagalakan ng mga kadete na matapos ang 4 taong paghihirap dito sa loob ng Philippine Military Academy ay gagraduate. Dun sa mga sandaling ito ay nagsasagawa ng press conference ang commandant ng mga kadete na si Colonel Rosano Brigues. At ang binabanggit niya ay yung apela daw ni Kuja ay ibinasura raw ng Cadet Review and Appeals Board at yan daw ang isusumiti nila sa Pangulo para na nag-deliberate din kung papayagan nga bang makagraduate o makalusot itong si Cadet First Class Alden Jeff Kuja na nauna nga binigyan ng separation sa Academy ng Honor Committee at ng PMA. June? Ian, alam ko medyo time is of the essence dito, no? May chance ba talaga to o wala na talaga lost cause na ito? Jude, ang sinasabi sa atin ay ang Pangulo talaga ang huling desisyon. Pero pakinggan natin itong si Colonel Brigues, Jude. We are having him counseled every other day so that just to check him, and we are also having him checked by our medical doctors. That's it, check him, but he's okay. I think he's okay. He's in high spirits. And we will talk to him. That Aldrin, this is what you've said. You will respect the final decision of the Commander-in-Chief. Should that come, we will go straight to him. We will go straight to him and talk. Aldrin, I think this is the time you've told us. This is the time that you told us that, okay, I will respect what the President will decide for them. Pagkasa po ba siya makagraduate? This year po, no po. Categorically, he cannot graduate. Kahit po mag-decision ng Pangulo na. Yes, but he also failed to satisfy all requirements for the prescribed course of study, Bachelor of Science. He did not participate in the on-the-job training, which was done last 20 February to 2 March for the Navy cadets at the PMMA in Bales. So yan, June, ang tinig ni Colonel Rosano Brigues, ang commandant ka ng mga kadete ng PMA, June. Ang malinaw doon, Ian, ang sinasabi ni commandant ng PMA ay hindi siya makakagraduate na. Oo, June, dahil nga sinasabi niya na may mga requirements daw kagaya ng OJT na hindi na kumpleto nitong si Kuja, kaya naman kulang yung kanyang requirements. At nabanggit na rin, narinig mo rin na kahit nga magpasya pa ang Pangulo, ay baka mahirapan na itong si Kuja na makapag-marcha. Bukas na kasi June yung ginakasang graduation ng mahigit 200 miyembro ng Siklab Diwa class ng 2030. Pero yun nga June, ang Pangulo kasi ang chief ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. So abangan natin pa rin kung magkakaroon pa ng iba pang mga development pagdating nga sa kasong ito ni Cadet Kuja. June? Ian, kung alam mo lang, sa kasaysayan ba ng akademya, ay nagkaroon na ba ng pagkakataon na nagkaroon ng reversal ang desisyon ng Honor Committee? Jude, may mga pagkakataon na may isa tayong may mga binabanggit sila dito sa PMA, sina Major Flores, pero itong panahon na ito, napakatagal na, mahigit 50 taon na, kung saan may isang kadete na anak ng opisyal at ito'y sinabi nga ng Honor Committee na siya ay kinakailangan alisin dito sa PMA, pero ni-reverse naman ito doon ng pamunuan ng PMA nung panahon na yun. Kaya naman yung mga kadete, ng mga miyembro ng Honor Committee at that time, sila ay nag-aklas laban doon sa desisyon na yon ng PMA. So medyo talagang mayroong malaking implikasyon kung sakasakali nga na magkakaroon ng mga ganyang pagbabago
sa mga desisyon ng honor committee dahil yun para sa mga kadete, no? Alam mo rin ito dahil matagal ka sa defense. Ang mga sundalo talaga, yung kanilang honor code ay talagang ina-uphold nila yan kahit nga sabi nila kung nagsinungaling ka sa maliit, nagsinungaling ka sa malaki, pareho din lamang ang timbang yan pagdating sa mga sundalo, particular itong mga graduate dito sa Philippine Military Academy, June. Para sa kanila, napakasagrado niyang honor code na yan. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.